Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang Pilipinas, ang ating bansa, bilang isang arkipelagong bansa, ay madalas na nakakaranas ng iba't ibang kalamidad na dulot nga ng pagbabago ng klima o ng climate change. Daman-daman natin yan sa araw-araw. Isa sa mga pangunahing suliranin na kinakaharap natin ngayon ay ang matinding init o heat wave. Ka-alternate naman dito, kapanalig, ay ang malawakang pagbaha naman sa iba't ibang parte ng ating bansa kahit pa walang bagyo. Ang dalawang ito ay mas malawak at malalim na epekto sa ating kalikasan, ekonomiya, at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Mahalagang pagtuunan natin ang pansin ang mga sanhi, epekto, at mga positibong solusyon upang mabawasan ang pinsalang dulot nga ng mga kalamidad na ito. Ang heatwave ay isang matinding pagtaas ng temperatura na nagtatagal ng ilang araw o linggo. Ang pangunahing sanhi nito ay ang global warming, o pag-init ng mundo na dulot ng mataas na antas ng greenhouse gases sa atmosphere. Sa Pilipinas na lamang, ang mga heatwave ay nagdudulot ng iba't ibang problema tulad ng kalusugan. Ang matinding init ay maaaring magdulot ng heat stroke, dehydration, iba pang sakit na may kinalaman sa init. Ang mga matatanda, bata, at may mga sakit sa puso ay partikular na vulnerable sa ganitong mga kondisyon. Nagdadala din ito ng matinding problema sa agrikultura. Ang matinding init ay nagdudulot ng tagtuyot na siyang sumisira sa mga pananim at nagpapababa ng ani. Ito ay nagdudulot ng kakulungan sa pagkain at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at produkto tulad nga ng bigas. Malaking hamon din ito sa energy sector. Ang mataas na demand sa kuryente para sa pagpapalamig, air conditioning, ay nagiging sanhi ng power outages o pagkawala ng kuryente na nagpapahirap sa buhay ng mga mamamayan at nagpapababa sa produktibidad ng mga negosyante. Ang malubhang pagbaha naman ay karaniwang dulot ng matinding pag-ulan, bagyo, at pagtaas ng antas ng dagat. Sa recent years, mga kapanalig, nakikita natin na kahit thunderstorms pa lamang, mataas na ang baha sa maraming lugar na tumutugod ng traffic, nagpapastranded sa napakaraming commuters, at nagpapahirap sa maraming mga residente. Sa Pilipinas nga, case in point, ang mga pagbaha ay nagdudulot ng pinsala sa ari-arian. Ang mga baha ay sumisira sa mga tahanan, infrastruktura, at mga kagamitan. Ito ay nagdudulot ng malaking gastos sa rehabilitasyon at recovery. Nagdudulot ito ng pagkawala ng buhay. Maraming tao ang nawawala ng buhay dahil sa pagkalunod, pagguho ng lupa, at iba pang aksidente na dulot ng pagbaha. Nakakaapekto ito sa ekonomiya direkta. Ang malalaking pagbaha ay nagdudulot ng pagkaantala sa trabaho, negosyo, transportasyon. Ito ay nagpapababa sa kita ng mga tao at ekonomiya ng bansa. Ang mga baha ay nagdudulot ng pagkalat ng iba't ibang uri ng sakit tulad nga ng leptospirosis, dengue, at iba pang waterborne diseases. May mga magagawa tayo, kapanalig, upang malabanan ang mga hamong dulot ng heatwave at malubhang pagbaha sa ating bayan. Isa na rito ay ang reforestation at green spaces. Ang pagtanim ng mga puno at pagkapanatili ng mga green spaces ay makakatulong upang mapababa ang temperatura at maiwasan ang pagbaha. Ang mga puno ay nakakatulong sa pag-absorb ng tubig at pagbababa ng init sa paligid. Kailangan ding maisaayos ang infrastruktura. Kailangan maayos ang sewage, drainage, sanitation systems sa ating urban areas tulad ng NCR. Kabilang din dito ang pagpapatibay ng mga dams, food barriers, ang ating waterways, creeks, tributaries, at mga ilog ay kailangang malinis, tanggalang basura,
na siyang bumabara sa kanilang pagdaloy. Ang pagkakaroon din ng maayos na sistema ng maagang babala at paghahanda sa mga kalamidad ay makakatulong upang mabawasan ang pinsala sapagkat gusto po natin zero casualties. Kasama din ang edukasyon sa publiko tungkol sa tamang paghahanda at pagre-responde sa mga kalamidad. Kailangang may paunang babala, hindi lamang sa lakas ng ulan, kundi sa mga lugar na maraming bahain. Ang heat wave, kapanalig at malubhang pagbaha ay dalawang pangunahing hamon na lagi nating kinakaharap sa kasalukuyan. Ang mga ito ay may malawakang epekto sa kalusugan, ekonomiya, kalikasan ng bayan. Ang tamang kaalaman, disiplina at pakikipagtulungan ay susi upang mapanatili ang kaligtasan at kaginhawahan ng bawat Pilipino. Hindi makatao o makatarungan na lagi natin itong nararanasan at hindi naman lang natin nilalapatan ng maayos na solusyon taon-taon. Sabi nga nila, face the elephant in the room. Harapin natin ang problema. Kaya kapanalig, lahat po tayo, ikaw at ako, bilang Kristiyanong Katoliko, ay tinatawag ng Diyos na pangalagaan ang kapaligiran natin. Nauna, ng nag-iisang tahanang nilikha ng Diyos para sa bawat isa. Ayon nga sa United States Conference of Catholic Bishops, we show our respect for the Creator by our stewardship of creation. Care for the earth is not just an Earth Day slogan. It is a requirement of our faith. We are called to protect people and the planet, living our faith in relationship with all of God's creation. Kapanalig, tayo po hindi lang lingkod ng Panginoon. Tayo po ay hinahamong maging responsableng katiwala ng mga yaman ng Diyos. Hindi lang para sa ating kapakinabangan, kung hindi na mga susunod sa ating salit-saling lahi. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.